Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't damdamin. Sinasabi nila na ang pinakamalinis na pagmamahal ay matatagpuan sa puso ng isang bata. Ngunit paano kung ang mismong busilak na pagmamahal na ito ang magiging tanging sandata sa isang mundong puno ng kasinungalingan at mapanghusga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata na pinamagatang Ang Anghel ng Villa Silangan. Mahina ang himig na kumakawala sa mga labi ni Liwayway, isang oyayi na paulit-ulit na niyang inaawit sa loob ng halos 2 taon. Nakasandal ang ulo ng 5 taong gulang na si Diwa sa kanyang dibdib. Mahimbing na ang tulog. Ang kakambal naman nitong si Sinag, kahit pikit na ang mga mata, ay mahigpit pa ring nakakapit sa dulo ng kanyang damit, na para bang takot na baka siya ay umalis. Nanay Way, bulong ni Sinag, medyo paos ang boses dahil sa karamdaman. Dito ka lang po ha? Isang malambing na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Dahan-dahan niyang hinaplos ang manipis na buhok ng bata. Sa amoy pa lang ng baby powder na humahalo sa mamahaling pabango ng kumot ng mga ito, napupuno na ng kapayapaan ang kanyang puso. Oo naman anak, hindi aalis si Nanay Way. Dito lang ako hanggang sa makatulog ka ng mahimbing. Sa Villa Silangan, isang palasyo na gawa sa salamin at marmol, si Liwayway di Makulangan ay isang anghel. Hindi man siya ang tunay na ina ng kambal, ang pagmamahal na ibinibigay niya ay higit pa sa sinasahod niya. Para sa kanya, sina Sinag at Diwa ang kanyang liwanag, ang kanyang hininga. Sila ang nagbibigay kulay sa mundo niyang dati puro pag-asa lang ang laman mula sa Baryo Pag-asa. Bigla, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Isang malamig na anino ang tila gumapang sa loob ng malawak na silid. Napatingin siya sa may pintuan. Nakatayo roon si Lacan Montemayor. Sa suot nitong itim na business suit, sa tindig na matikas at sa mukhang hindi marunong nang ngumiti, si Lacan ay parang isang hari mula sa ibang panahon. Ang kanyang presensya ay laging may dalang bigat, isang halo ng kapangyarihan, kalungkutan, at isang pader na imposibleng gibahin. Hindi ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako lamang sa 2 anak na mahimbing sa mga bisig ni Liwayway. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata ng amo. Isang kislap ng pangungulila, pagsisisi. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. At napalitan ng dati ng lamig. Tumalikod ito at umalis ng walang imik, tulad ng dati. Napabuntong hininga na lang si Liwayway. Naiintindihan niya. Naiintindihan niya ang sakit na dinadala ng isang ama na mag-isang pinalalaki ang mga anak na may malubhang karamdaman. Ilang oras pa ang lumipas. Nang masiguro niyang tulog na ang 2 bata, maingat siyang tumayo upang ihanda ang gamot ng mga ito para sa gabi. Binuksan niya ang isang glass cabinet kung saan nakalagay ang napakaraming bote at kahon ng gamot. Ang bawat isa ay nakaayos ayon sa oras at araw. Ngunit may kulang. Kinabahan si Liwayway. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang maliit na vial na may asul na takip. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Isang gamot na inimport pa mula sa Germany, ang tanging nagpapanatili sa lakas ng kambal. Wala ron. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Isa-isa niyang tiningnan ang mga lalagyan. Binalikan niya ang mga naunang estante. Baka na-misplace ko lang, sabi niya sa sarili. Baka napagod lang ako. Ngunit kahit anong hanap niya, wala. Ang vial na nagkakahalaga ng ₱250,000 bawat isa ay naglaho. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Kailangan niyang sabihin ito kay Sir Lacan.
Kailangan nitong malaman. Dali-dali niyang tinungo ang study room ng amo. Naabutan niya itong may kausap sa telepono, nakatalikod sa pinto. Nang maramdaman siya nito, mabilis nitong ibinaba ang tawag. Sir Lacan. Nanginginig ang boses ni Liwayway. Sir, yung gamot po ni Sinag at ni Diwa, yung vial po, nawawala. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lacan. Tinitigan lang siya nito ng mga matang walang emosyon. Tumayo ito mula sa swivel chair at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Alam ko, sabi nito sa boses na mas malamig pa sa yelo. Napakunot ang noo ni Liwayway. Po, alam niyo po, pero alam niyo, paano? Huminto ito sa mismong tapat niya. Napakataas. Napaka-imposible. Ang anino nito ay tila lalamon sa kanya. Saan mo dinala ang gamot ng mga anak ko? Parang isang malakas na kulog ang tanong na iyon. Nabingi si Liwayway. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Po? Sir? Hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang magkunwari, Liwayway. Walang pagbabago sa tono nito. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang laman ng bank account mo. Nakita ko ang mga plano mo. Anong bank account? Tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Sir Lacan, wala po akong ninanakaw. Mahal na mahal ko po ang mga bata. Alam niyo po yan. Sinubukan niyang abutin ang braso nito para magmakaawa, para ipaintindi dito ang katotohanan. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang humawak sa kanyang braso. Mahigpit. Masakit. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang galit sa mga mata ni Lacan. Isang galit na puro at nakapangingilabot. Wala akong pakialam sa mga luha mo. Marin nitong sabi, ang bawat salita ay parang lason. Tinawag nito ang mga security guard na nagmamadaling pumasok sa silid. Palabasin ang magnanakaw na ito. Binitawan siya nito ng marahas. Napaupo siya sa sahig, tulala, basang-basa sa luha ang muka, habang hinihila siya patayo ng dalawang malalaking lalaki. Mula sa kinauupuan niya, tanaw niya ang pasilyo patungo sa silid ng kambal. Ang kanyang mga anghel. Sir Lacan, parang awa niyo na. Humagulgol siya. Hindi ko po magagawa yon. Maawa po kayo. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Lacan Montemayor. Tumalikod na ito, at ang huling nakita ni Liwayway ay ang isang likod na kasing tigas at kasing lamig ng marmol na sahig ng Villa Silangan. Walang awang ibinagsak ng langit ang ulan, kasabay ng walang awang pagtulak sa kanya ng mga gwardya, palabas ng malaking bakal na gate ng Villa Silangan. Bumagsak si Liwayway sa basang semento, ang mga palad ay sumayad sa magaspang na daan. Ang puti niyang uniforme ay nabahiran na ng putik at dumi, kasing dumi ng kasalanang ipinaparatang sa kanya. Narinig niya ang malakas na kalabog ng pagsara ng gate. Ang tunog na iyon ay parang isang hatol, isang pinto na isinara, hindi lang sa kanyang trabaho, kundi sa buong mundo niya. Mula sa pagitan ng mga rehas na bakal, nakita niya ang papalayong likod ni Lacan Montemayor, isang aninong nilamon ng karangyaan ng sarili nitong palasyo. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ay isang tanong. Bakit? Paano? Ano ang nagawa ko? Paulit-ulit na tanong sa isip niya na walang sagot. Ilang sandali pa, isang kislap ng maliwanag na ilaw ang tumama sa kanyang mga mata. Isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto sa passenger side at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng corporate dress at matutulis na high heels.
Hindi man lang nabasa ng ulan ang perpektong ayos ng buhok nito sa ilalim ng isang itim na payong na hawak ng driver. Siya si Attorney Amapola de Vera, ang punong abogado at matalik na kaibigan. O yun ang alam ng lahat ng pamilya Montemayor. Dumaan ito sa harap ni Liwayway na parang isa lamang siyang basura sa daan. Hindi man lang ito lumingon. Nagmamadali itong pinagbuksan ng gate ng mga guwardya at sinalubong ni Lakan sa may mismong pintuan ng mansyon. Mula sa kinatatayuan niya, sa gitna ng malamig na ulan, kitang-kita ni Liwayway ang eksena sa likod ng mga salaming pader. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Amapola. Nakita niya kung paano nito hinawakan ang braso ni Lakan sa paraang nagpapakita ng matinding simpatya. Lakan, I'm so sorry. Malambing ngunit may bigat ang boses ni Amapola. Nakarating sa akin ang balita. Are you okay? The kids? Umiling si Lakan. Ang muka ay gusot-gusot sa galit at pagkadismaya. He betrayed me, Amapola. I trusted her with my sons. I know this is hard for you. Sabi ni Amapola, ang mga mata ay puno ng peking awa. Lalo na at may pinagdaanan ka na noon. Let me handle this. Ako na ang bahala sa lahat. We need to make sure she pays for what she did. Ipinakita ni Lakan ang galit na kanina pa niya kinikimkim. I want her in jail. I want her to suffer. Tumango si Amapola. Ang kanyang muka ay seryoso. She will. In fact, I took the liberty of doing a little digging. May mga connection ako sa bangko. I had a feeling something was wrong, kaya nagpa-background check ako sa kanya kaninang umaga lang. May inilabas siyang isang brown envelope mula sa kanyang leather briefcase. Iniabot niya ito kay Lakan. Tingnan mo to. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Lakan ang sobre. Ang laman yun ay isang bank statement sa ilalim ng pangalan ni Liwayway de Maculangan. At sa pinakahuling linya, isang deposito na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ang petsa ng transaksyon kahapon para kay Lakan. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng pagdududa niya ay nagkaroon ng katibayan. Ang alaala ng isang nakaraang pagtataksil, ang sakit na idinulot ng ina ni Sinag at Diwa ay bumalik na parang isang alon at nilunod ang anumang natitirang hibla ng tiwala sa kanyang puso. Saan galing to? Tanong niya, ang boses ay garalgal. Hindi pa natin alam. Sagot ni Amapola. Maingat ang bawat salita. Pero malinaw na may nagbayad sa kanya. Malamang, para ibenta ang gamot. This is bigger than we think, Lakan. This is a syndicate. Ang salitang syndicate ay tumatak sa isip ni Lakan. Hindi na lang ito simpleng pagnanakaw. Isa itong planadong krimen laban sa kanyang pamilya. Laban sa buhay ng kanyang mga anak. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita si Liwayway na hirap na tumatayo, basang sisiw at kaawa-awa. Ngunit ang nakita niya ay hindi na isang anghel na tagapag-alaga, kundi isang demonyong nagtatago sa likod ng maamong mukha, isang ahas na pinapasok niya sa sarili niyang tahanan. Naramdaman ni Liwayway ang titig na iyon. Puno ng galit, puno ng pagkasuklam. Iyon na ang hudyat para sa kanya na sumuko. Wala na. Tapos na. Paika-ika siyang naglakad palayo, walang direksyon, walang patutunguhan. Ang tanging dala niya ay ang basang damit sa katawan at ang pusong dinurog sa 1,000 piraso. Nang makarating siya sa sakayan, nanginginig pa rin siya sa ginaw at sa matinding sakit ng kalooban. Ang dating masiglang mundo ay tila nawalan ng kulay. Ang mga taong nagtatawanan sa loob ng bus ay parang mga multo. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Lakan.
Palabasin ang magnanakaw na ito. Hindi niya namalayan kung paano siya nakarating sa Baryo Pag-asa. Ang malitin nilang bahay ay tila mas lalong lumiit at kumipot. Nadatnan niya ang kanyang inang natutulog, mahina ang paghinga dahil sa sarili nitong karamdaman. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ng pera, ngunit hindi sa paraang marumi. Hinding-hindi. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanyang ina, ang nangyari nang hindi ito masyadong mag-aalala. Isang kartero ang kumatok sa kanilang pinto. May dala itong isang formal na sulat, isang registered mail na may selyo ng korte. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap at binuksan ito ni Liwayway. Sa loob, nakasulat sa malamig at legal na pananalita ang kanyang pangalan at ang kasong isinasampa laban sa kanya, qualified theft. Nakasaad doon ang petsa at oras ng kanyang agarang pagharap sa korte. Binitawan niya ang papel. Tila may sarili itong buhay habang dahan-dahan itong nahuhulog sa sahig. Ngayon, opisyal na. Hindi na lang siya pinalayas, hindi na lang siya pinagbintangan. Siya ay isang akusado. At sa mundong ginagalawan, Nilacan Montemayor, ang isang akusado ay halos katumbas na rin ng isang kriminal. Ang balita ay mas mabilis pang kumalat sa Baryo Pag-asa kaysa sa apoy sa tuyong damo. Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan, ang pangalan ni Liwayway Di Makulangan ay nasa dila na ng bawat nagkakapihan sa kanto at bawat chismosa sa palengke. Nagnakaw daw sa mga Montemayor. Sayang, mukha pa namang anghel. Kaya pala nakapagpapadala ng pera sa nanay niya linggo-linggo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang lumabas siya ng bahay para bumili ng gamot para sa kanyang ina, naramdaman niya ang mga nanlalagkit na tingin, ang mga mapanghusgang bulungan. Ang mga dating nginingitian siya ay umiiwas ngayon ng tingin, na para bang ang pagiging malapit sa kanya ay isang nakakahawang sakit. Ang mundo niyang dati ay maliit lamang ay biglang naging isang kulungan na walang pader. "Way anak, huwag mo na lang silang pansinin," sabi ng kanyang ina, kahit na bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Alam ko ang totoo. Alam kong pinalaki kita ng tama." Ngunit paano niya ipapaliwanag sa isang may sakit na ina na ang katotohanan ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan? At sa lapi, desidido siyang lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa pangalan ng kanyang pamilya at sa tiwala na ibinigay sa kanya ni Sinag at Diwa. Ang una niyang ginawa ay humanap ng tulong legal. Dahil wala siyang pera, ang tanging pag-asa niya ay ang Public Attorney's Office. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na naglaho. "Iha, pasensya ka na," sabi ng unang abogadong nakausap niya matapos marinig ang pangalan ng nag-aakusa. "Montemayor, napakabigat na kalaban niyan. Wala kaming resources para dyan." Sinubukan niya sa iba at sa iba pa. Ang sagot ay halos pare-pareho. Ang pangalang Montemayor ay isang pader na hindi kayang tibagin. Ito ay isang anino na sumasakop sa buong sistema ng hustisya. "Miss Di Makulangan," sabi ng huling abogadong pinuntahan niya. Isang matandang lalaki na may mabuting puso ngunit pagod na sa sistema. "Payo ko lang sa'yo. Kung kaya mong makipag-areglo, gawin mo na. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng pera ng mga Montemayor. Kaya nilang baluktutin ang katotohanan hanggang sa na ang paniwalaan ng lahat." Umupo si Liwayway sa isang bench sa labas ng gusali, talunan. Ang sinabi ng abogado ay isang sampal ng katotohanan. Paano siya lalaban sa isang taong kayang bilhin ang lahat? Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang mga dapat na tumulong sa kanya ay takot ding kalabanin ang mga ito? Samantala, sa malamig at tahimik na Villa Silangan, isang ibang klaseng laban ang nagaganap. Simula nang paalisin si Liwayway,
Sina Sinag at Diwa ay naging anino na lamang ng dati nilang sarili. Hindi na maririnig ang kanilang mga halakhak sa pasilyo. Palagi na lamang silang nakahiga, matamlay, at walang ganang kumain. Ang kanilang kalusugan, na unti-unti nang bumubuti sa ilalim ng pag-aaruga ni Liwayway, ay muling bumagsak. "Doctor, I don't understand," sabi ni Lakan sa kanyang telepono habang pinapanood ang kambal mula sa siwang ng pinto. "I'm giving them the medicine exactly as prescribed. Bakit sila nanghihina?" "Mr. Montemayor," sagot ng doktor sa kabilang linya, "based on the lab results, wala namang pagbabago sa physical state nila. I think this is psychological. They are emotionally distressed." "Namimiss ba nila ang yaya nila?" Kumunot ang noo ni Lakan. Ang suhestyon ng doktor ay parang isang insulto. "Psychological? Doctor, my sons are sick. They need medicine, not feelings. Ang problema dito ay yung ninakaw na gamot. Siguradong may epekto iyon." Hindi na niya hinintay ang sagot ng doktor. Ibinaba niya ang telepono. Para sa kanya, mas madaling tanggapin na ang problema ay isang bagay na nakikita, isang nawawalang bote ng gamot, isang kasong pagambananakaw, kaysa sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang pagmamahal ng kanyang mga anak para sa isang taong pinaniniwalaan niyang isang kriminal. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga bulong mula sa silid ng kambal. "Kuya Sinag, babalik pa kaya si Nanay Wei?" "Babalik siya, Diwa. Siguro, may binili lang siya na malaking-malaking laruan para sa atin." Ang bawat salita ay isang sundot sa konsensya ni Lakan, ngunit pinipilit niyang isara ang kanyang puso. Ito ang tama. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa isang traidor. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa Baryo Pag-asa, gabi na at si Liwayway ay nakaupo sa sahig ng kanyang maliit na silid. Walang laman ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya ramdam ang gutom. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Inilabas niya mula sa luma niyang pitak ang nag-iisang bagay na naitago niya mula sa Villa Silangan. Isang kupas na litrato. Kinunan iyon ng isa sa mga katulong noong kaarawan ng kambal. Sa litrato, nasa gitna siya, buhat-buhat si Diwa habang si Sinag naman ay nakakapit sa kanyang binti. Ang tatlong muka sa litrato ay puro ngiti, puro kaligayahan. Isang perpektong pamilya na binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal. Doon, sa dilim ng kanyang kwarto, sa gitna ng isang mundong tinalikuran na siya, humagulgol si Liwayway. Umiyak siya, hindi dahil sa takot na makulong. Umiyak siya dahil sa pangungulila. Pangungulila sa dalawang batang itinuring na niyang anak. Ilang araw pa ang lumipas. Ang bawat umaga ay mas mabigat kaysa sa nakaraan. At pagkatapos, dumating na. Ang araw ng paglilitis. Tumingin si Liwayway sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla, may malalalim na eye bags at mga matang pagod na sa kaiiyak. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon may isang kislap. Hindi pag-asa, kundi determinasyon. Wala siyang abogado. Wala siyang pera. Wala siyang ebidensya. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang katotohanan na nakatago sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Kahit alam niyang ang tsansa niyang manalo ay imposible, nagpasya siya. Haharapin niya sila. Kahit mag-isa. Ang courtroom ay malamig. Hindi lang dahil sa aircon na sagad sa lakas, kundi dahil sa katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Isang katahimikan na naghihintay, mapanghusga. Para kay Liwayway, na nakaupo sa silyang para sa akusado, ang bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakasala. Ang matataas na kisame, ang makakapal na librong nakahanay sa estante,
ang mga mukha ng mga taong hindi niya kilala. Lahat ay tila bahagi ng isang bangungot na ayaw siyang gisingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang suot niyang luma, ngunit malinis na bestida ay tila hindi sapat para protektahan siya sa lamig. Sa buong buhay niya, ni sa panaginip ay hindi niya inakala na mapupunta siya sa ganitong lugar. At sa kabilang panig ng silid, sa unang hilera ng mga upuan, nakaupo si Lacan Montemayor. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark gray suit, perpekto ang pagkakaplansa. Nakatingin ito ng diretso sa hukom, ang kanyang muka ay isang blangkong pader. Hindi man lang siya nito sinulyapan ni minsan. Para bang isa lamang siyang hangin, isang abala na kailangan na lamang tapusin. Ang presensya nito ay isang mabigat na tanikala sa paa ni Liwayway na pumipigil sa kanya na kahit huminga ng maluwag. The prosecution may now present its case. Anunsyo ng hukom, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang matangkad at matalas na abogado ang tumayo. Ang pangalan ay Atoy Tolentino Sandoval, isang taong halatang sanay sa ganitong laban. Binati niya ang hukom at nagsimulang magsalita sa isang boses na kalmado ngunit may talim. Your Honor, ang kasong ito ay simple lamang. Ito ay isang kaso ng pagtatakil. Isang kaso ng isang babaeng pinagkatiwalaan ng isang ama para sa buhay ng kanyang mga anak, ngunit sa huli ay sinuklian ang tiwalang iyon ng kasakman. Nagsimula siyang magpresenta ng mga ebidensya. Mga litrato ng cabinet ng gamot bago at pagkatapos mawala ang vial. Ang testimonya ng pharmacist na nagkumpirma sa presyo at kahalagahan ng gamot. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang unang testigo, si Manang Rosa, isa sa mga matatagal ng kasambahay sa Villa Silangan. Nanginginig na lumakad si Manang Rosa patungo sa witness stand. Hindi ito makatingin ng diretso kay Liwayway. Ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Manang Rosa, tanong ni Atty. Sandoval. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga napansin mong kakaiba sa ikinikilos ng akusado ilang araw bago ang insidente? Yumuko si Manang Rosa. Huminga ng malalim. Lagi po siyang may kausap sa telepono. Patago po. At narinig ko po siyang sinabi, malapit na, kaunting tiis na lang. Isang kutsilyo ang tila sumaksak sa puso ni Liwayway. Ang mga salitang iyon, sinabi niya yon sa kanyang ina. Nangangako na malapit na siyang makapagpadala ng sapat na pera para sa operasyon nito. Ngunit sa bibig ni Manang Rosa, sa loob ng korteng ito, ang mga salita ng pag-asa ay naging tunog ng isang masamang plano. Wala nang karagdagang tanong, Your Honor. Sunod-sunod na testigo ang tinawag. Lahat ay mga katrabaho niya sa mansyon. Ang kanilang mga testimonya ay pare-pareho, tila isinaulo. Lahat sila ay may napansin, nakakaiba kay Liwayway. Lahat sila ay nakaramdam na may binabalak siyang masama. At pagkatapos, dumating ang pinakamabigat na dagok. Your Honor, mayroon po kaming ipapakitang video. Anunsyo ni Atty. Sandoval. Isang malaking puting screen ang ibinaba mula sa kisame. Namatay ang ilang ilaw at ang atensyon ng lahat ay napunta sa screen. Lumabas ang isang malabong kuha mula sa CCTV camera na nakatutok sa pasilyo papunta sa silid ng mga gamot. Sa video, isang babaeng may figura at buhok na katulad ng kay Liwayway ang maingat na sumilip sa paligid bago pumasok sa silid. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ito, may itinatago sa loob ng kanyang uniforme at mabilis na naglakad palayo. Nagsimula ang bulungan sa loob ng courtroom. Siya nga, grabe ang lakas ng loob. Tumayo si Liwayway, hindi na napigilan ang sarili. Hindi po ako yan. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng desperasyon.
Hindi po ako yan. Pakisuyo. Maniwala po kayo sa akin. Tumingin sa kanya ang hukom. Miss Di Makulangan, please calm down. Magkakaroon ka ng pagkakataong magsalita. Ngunit paano siya magsasalita kung ang lahat ay may hatol na sa kanilang mga isip? Tumingin siya kay Lakan. Nagmamakaawa. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng awa, kundi ng kumpirmasyon para sa kanya. Ang video na yon ang pruweba ng lahat. Naupo si Liwayway, nanghihina. Napapaligiran siya ng kumangaki ng mga kaaway na hindi niya nakikita. At para sa aming huling ebidensya, Your Honor, sabi ni Atty. Tatarain Sandoval na parang isang magician na maglalabas ng kanyang huling pasabog. Isang ebidensya na magpapatunay sa motibo ng krimen. Muling nag-ilaw ang screen. Ngunit ngayon, ang nakikita ay hindi na video, kundi isang screenshot ng isang text message mula sa numerong nakarehistro sa pangalan ni Liwayway Di Makulangan. Ang mensahe ay ipinadala sa isang hindi kilalang numero, isang araw matapos siyang paalisin. Ang nakasulat, okay na. Na-deliver ko na. Hintay ko na lang yung bayad. Isang malakas na, ang narinig mula sa mga tao sa loob. Para kay Liwayway, ang mga salitang yon ang gumuho sa kanyang mundo. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na ipinipresenta bilang isang hindi matitinag na katotohanan. Tumingin siya sa paligid. Ang abogado, ang mga testigo, ang hukom, ang mga taong hindi niya kilala, at si Lakan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may iisang ekspresyon, pagkasuklam. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway na para siyang nalulunod. Ang hangin ay nawawala, ang mga tunog ay humihina, at ang tanging natitira ay ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Gabi na, sa Villa Silangan, ngunit para kay Lakan Montemayor, ang gabi ay hindi na nangangahulugan ng pamamahinga. Ito ay isang kalaban, isang mahaba at tahimik na panahon, kung kailan ang mga demonyo ng nakaraan at ang mga takot ng kasalukuyan ay malayang gumagala sa loob ng kanyang isipan. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na study, napapaligiran ng dilim, na bahagya lamang tinatanglawan ng isang maliit na desk lamp. Sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa kahoy na nara, nakakalat ang mga kopya ng ebidensya laban kay Liwayway. Ang bank statement, ang mga dekalidad na litrato na kuha mula sa CCTV video, ang transcript ng text message. Para sa isang negosyanteng tulad niya na nabubuhay sa lohika at mga konkretong datos, ang mga papel na iyon ay sapat na. Ang mga ito ay nagsasabi ng isang malinaw na kwento. Pagnanakaw, pagtataksil, kasinungalingan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na pinaniniwalaan ang kwentong iyon. Ito ang katotohanan. Dapat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang tunog na hindi kayang burahin ng anumang ebidensya. Isang mahinang pagubo. Galing ito sa silid ng kanyang mga anak. Sinundan pa ito ng isa pa. Ang tunog na iyon, na puno ng kahinaan, ay isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi lang ito ubo ng isang pisikal na karamdaman. Ito ay ubo ng kalungkutan. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng study, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na nagdala sa kanya patungo sa pintuan ng silid ng kambal. Bahagya, itong nakaawang. Mula roon, sa ilalim ng dim light ng kanilang lampshade, narinig niya ang kanilang mga mumunting tinig. Kuya Sinag. Bulong ni Diwa, ang boses ay paos. Bakit po galit si Daddy kay Nanay Way? Narinig niya ang paggalaw sa kama.
Hindi ko alam, Diwa. Pero baka pag gumaling na tayo, hindi na siya magagalit. Babalik na si Nanay Wei. Gusto ko na siyang bumalik, kuya. Siya lang po ang may alam ng kanta ng mga ibon. Isang mainit na likido ang tila umakyat sa lalamunan ni Lakan. Napakapit siya ng mahigpit sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay namuti sa diin. Kanta ng mga ibon. Isang maliit na bagay. Isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Ang mga salitang yon ay nagbukas ng isang sugat na matagal na niyang pilit na tinatakpan. Bigla, wala na siya sa pasilyo ng 2025. Bumalik siya sa nakaraan, 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Clara. Naalala niya ang mga ngiti nito, ang mga pangako. At naalala niya ang araw na natuklasan niya ang lahat. Ang mga lihim na bank account, ang mga maluhong paggastos, ang mga kasinungalingan. Natuklasan niyang ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lamang palang magandang pagganap. Hindi ko sinasadya, Lakan. Nagipit lang ako. Sabi nito noon, umiyak. Ngunit ang mga luha nito, tulad ng mga luha ni Liwayway sa kanyang harapan, ay nawalan na ng halaga. Ang pagtataksil ni Clara ay hindi lang sumira sa kanilang pagsasama. Sinira nito ang kakayahan ni Lakan na magtiwala. At ngayon, ang kasaysayan ay tila umuulit. Isang babaeng pinagkatiwalaan niya, isang babaeng minahal ng kanyang mga anak, ay muling sinaksak siya sa likod. Hindi na muli. Bulong niya sa sarili. Hindi ko na hahayaang may manakit ulit sa mga anak ko. Lakan! Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang masamang panaginip. Paglingon niya, nakita niya si Amapola, nakatayo sa likuran niya. May dalang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong nito. Kanina pa kita hinihintay. Narinig ko ang mga bata. Kumusta na sila? Ganon pa rin. Sagot ni Lakan. Ang boses ay walang buhay. Bumalik siya sa kanyang study at sumunod si Amapola. Inilapag nito ang tsahoa sa kanyang mesa. Dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang balikat. I know this is hard for you. Naaalala mo na naman siya, hindi ba? Hindi sumagot si Lakan, ngunit ang kanyang pananahimik ay isang kumpirmasyon. Huwag mong hayaang ang sakit na idinulot ni Clara ay maging dahilan para magduda ka sa desisyon mo ngayon. Mahinahon, ngunit may diin na sabi ni Amapola. This is different. Noon, puso mo lang ang sinaktan niya. Ngayon, ang buhay ng mga anak mo ang nilagay sa panganib ni Liwayway. Hindi ka pwedeng maging mahina. You cannot afford to trust the wrong person again. Ang bawat salita ni Amapola ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang anumang natitirang pagdududa at pinalalago ang galit. Tama si Amapola. Ang pagiging emosyonal, ang kanyang kahinaan. Ang pagtitiwala, ang kanyang pagkakamali. Tumingin siya sa mga ebidensya sa mesa. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Amapola na puno ng suporta. Ang desisyon ay kailangan niyang gawin, hindi bilang isang taong naguguluhan, kundi bilang isang ama na poprotekta sa kanyang pamilya. Dinampot niya ang isang basong babasagin na may lamang tubig sa gilid ng mesa. Tinitigan niya ang sariling refleksyon dito, isang mukhang pagod at puno ng sakit. Hindi na siya magiging biktima. Sa isang iglap, kinuyom niya ang kanyang palad. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-aungaw sa tahimik na silid. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa apoy na naglalagablab sa loob niya. Tumingin siya kay Amapola, ang kanyang mga mata ay malamig na at desidido. Tapusin na natin ito, sabi niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan.
Siguraduhin mong makukulong siya. Ang boses ni Attorney Sandoval ay parang isang matalim na kutsilyo. Hinihiwa ang bawat natitirang hibla ng pag-asa sa puso ni Liwayway. Nakatayo ito sa gitna ng courtroom. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa lectern. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hukom. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang lason na direktang ipinaiinom kay Liwayway. Your Honor, ang mga ebidensya ay malinaw pa sa sikat ng araw. Deklara nito, ang boses ay umalingaw-ngaw. Mayroon tayong testimonya, mayroon tayong video, mayroon tayong text message. At higit sa lahat, mayroon tayong motibo. Qualified theft, Your Honor, is not just a crime against property. Sa kasong ito ay isang krimen laban sa buhay. Isang krimen laban sa dalawang inosenteng bata. Napapikit si Liwayway. Mga bata, sina Sinag at Diwa. Ang kanilang mga mukha ang tanging nagpapatatag sa kanya. Ngunit ngayon, ang pagmamahal niya sa kanila ang siyang ginagamit na sandata para tuluyan siyang durugin. Dahil dito, pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay tumaas. Puno ng pekeng galit. Hinihiling po namin sa kagalang-galang na korteng ito na ipataw ang pinakamabigat na parusa na naayon sa batas para sa akusadong si Liwayway di makulangan. Ang mga salitang pinakamabigat na parusa ay parang isang malakas na sampal. Bigla, ang hinaharap na nakikita niya ay hindi na lang ang pagkawala ng kanyang reputasyon. Ang nakikita niya ay ang malamig na rehas na bakal, ang paglipas ng mga taon sa loob ng isang selda, malayo sa kanyang ina, malayo sa lahat. Nawalan na siya ng lakas. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang pagkatao. Tila tinatanggap na ng kanyang kaluluwa ang isang kapalaran na hindi para sa kanya. Habang ang hatol ay dahan-dahang gumagapang sa malamig na courtroom, sa Villa Silangan, isang ibang klaseng laban para sa buhay ang nagaganap. Si Sinag ay nag-aapoy sa lagnat. Nelia, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Lacan kay Yaya Nelia, ang pinakamatandang kasambahay na naiwan sa mansyon. Bakit biglang tumaas ang lagnat niya? Hindi ko po alam, sir. Sagot ng matanda, habang paulit-ulit na pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng bata. Basang-basa na ng pawis ang unan ni Sinag, at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Si Diwa naman ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak habang nakatingin sa kanyang kakambal. Tumawag ka na ba sa doktor? Opo, sir. Sabi po niya, painumin daw po ulit ng gamot at obserbahan. Kung hindi pa po bumaba mamayang gabi, dalhin na raw po sa ospital. Walang magawa sila Hakan. Ang kapangyarihan niya, ang pera niya, ay walang silbi sa harap ng isang lagnat na hindi maipaliwanag. Matapos ang ilang sandali, umalis siya para kausaping muli ang doktor. Iniwan si Yaya Nelia kasama ang kambal. Naiwang mag-isa sa silid. Umupo si Yaya Nelia sa tabi ni Sinag at hinawakan ang maliit nitong kamay. 40 taon na siyang nagsisilbi sa mga Montemayor. Nakita niya ang paglaki ni Lacan. Nasaksihan niya ang pagdating at paglisan ng asawa nito. At minahal niya sina Sinag at Diwa na parang sarili niyang mga apo. At alam niya, sa puso niya, na si Liwayway ay inosente. Nakita niya kung paano bumuti ang kalusugan ng mga bata sa ilalim ng pag-aaruga ng dalaga. Nakita niya ang totoong pagmamahal. Biglang nagsalita si Sinag, ngunit ang mga mata nito ay nakapikit pa rin. Ang boses nito ay mahina, parang isang bulong mula sa panaginip. Tita, Ama Paula. Napakunot ang noo ni Yaya Nelia. Anak, ano yon? Hindi sumagot si Sinag. Ngunit maya-maya, nagsalita itong muli.
Mas malinaw ng kaunti. Gamot, makintab. Hinaplos ni Yaya Nelia ang pisngi ng bata. Sinag, anak, anong makintab? Nagsimulang gumalaw ng hindi mapakali ang bata. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Yaya Nelia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tago, tago ni Tita Amapola sa bag. Yung makintab. Parang kidlat na tumama sa isipan ni Yaya Nelia ang mga salitang iyon. Amapola, gamot, makintab, tago. Bigla, isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Malinaw na malinaw. Ang araw na nawala ang gamot. Naalala niya. Bago dumating si Lakan, nakita niya si Attorney Amapola na naglalakad palayo mula sa direksyon ng silid ng gamot. Nagmamadali ito. At naalala niya ang isang bagay. Ang kislap ng bago nitong designer handbag. Makintab. Noon, hindi niya iyon pinansin. Ngayon ang mga salitang binitawan ng isang batang nag-aapoy sa lagnat ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na kahulugan sa alaala na iyon. Posible kaya? Posible kayang ang taong tumutulong kay Sir Lakan na idiin si Liwayway ay siya palang may gawa ng lahat? Ang ideya ay napakasama, napaka-imposible. Ngunit ang mga inosenteng salita ni Sinag ay tila mas may bigat kaysa sa lahat ng ebidensyang ipinipresenta sa korte. Naramdaman ni Yaya Nelia ang panlalamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init na nagmumula kay Sinag. Tumingin siya sa paligid, ang mga CCTV camera, ang mga gwardya, ang kapangyarihan ni Amapola sa loob ng bahay na iyon. Isa lamang siyang hamak na kasambahay. Isang salita niya lang at maaari siyang mapatalsik o, mas malala pa, mapahamak. Ngunit pagkatapos tumingin siya sa mukha ni Diwa na puno ng takot. Tumingin siya kay Sinag na nahihirapan. At naalala niya ang mukha ni Liwayway, puno ng kabutihan at pagmamahal. Hindi. Hindi niya kayang manahimik na lang. Nang masiguro niyang walang nakatingin, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang luma at dikipad na cellphone mula sa bulsa ng kanyang palda. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Habang binubuksan niya ang kanyang phonebook, alam niyang itinago niya ang numero ng nag-iisang kaibigan ni Liwayway sa baryo, si Marites, para sa mga emergency. Natagpuan niya ang pangalan. Marites, huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang isang pagpindot lang sa call button ay maaaring magbago ng lahat o maglagay sa kanya sa mas lalong panganib. Ngunit sa pagitan ng takot at ng konsensya, mas nanaig ang huli. Pinindot niya ito. Ang bawat ring ng telepono ay parang isang malakas na kabog sa dibdib ni Yaya Nelia. Nakatago siya sa loob ng maliit na pantry sa likod ng kusina. Ang amoy ng mga pampalasa ay tila nakikisama sa kaba na kanyang nararamdaman. Hello? Sino to? Sagot ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Ito. Ito ba si Marites? Yung kaibigan ni Liwayway? Pabulong na tanong ni Yaya Nelia. Ang mga mata ay laging sumusulyap sa siwang ng pinto. Oo, ako nga. Sino po sila? Paano niyo nakuha ang numero ko? Nagtatakang tanong ni Marites. Ako si Nelia, kasambahay dito sa Villa Silangan. Mabilis niyang sagot. Wala tayong oras, kailangan mong makinig. Tungkol ito kay Wei. Agad na nagbago ang tono ni Marites. Anong nangyari? Nasa korte siya ngayon at hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari. Sinasabi ng mga kaibigan kong nakikinig doon na idinidiin na siya ng husto. Lalong nanginig ang mga kamay ni Yaya Nelia. Yun na nga, Marites. May alam ako. May sinabi si Sinag. Yung alaga ko. Nilalagnat siya ng mataas at binanggit niya si Attorney Amapola.
Si Attorney Amapola? Yung abogado nila? Oo. Sabi ng bata, nakita raw niyang itinago ni Amapola ang gamot na makintab sa bag nito. Marites, naniniwala ako sa bata. Si Liwayway ay inosente. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinang paghinga. Manang Nelia, kung totoo yan, ito na ang tanging pag-asa ni Wei. Pero paano natin yan mapapatunayan? Isang salita lang ng bata laban sa isang tanyag na abogado. Hindi ko alam. Umamin si Yaya Nelia. Malapit nang maiyak sa frustration. Pero kailangan nating may gawin. Hindi ko kayang makita si Wei na makulong sa kasalanang hindi niya. Bigla, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kusina. Mga yabag na mabagal, kalkulado, at may dalang awtoridad. Ang mga takong na tumatama sa marmol na sahig. Kailangan ko nang ibaba. Nagmamadaling bulong ni Yaya Nelia. Basta, mag-isip ka ng paraan. Tatawag ako ulit. Mabilis niyang pinatay ang tawag at itinago ang cellphone sa kanyang bulsa, tamang-tama sa pagpasok ni Amapola sa kusina. Nakangiti si Amapola, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri, na parang isang agila na tinitingnan ang kanyang biktima. Manang Nelia, sabi nito sa isang boses na matamis ngunit may pahiwatig ng panganib. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Kamusta na si Sinag? Mabuti na po, ma'am. Medyo bumaba na po ang lagnat. Nauutal na sagot ni Yaya Nelia habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga delata sa estante. Lumapit si Amapola. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay tila nakakasakal. That's good to hear. Alam mo, Nelia, sa lahat ng kasambahay dito, ikaw ang pinakamatagal na. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Lakan. Hindi kumibo si Yaya Nelia. Ramdam niya ang patibong sa mga salitang iyon. Loyalty is everything in this house. Pagpapatuloy ni Amapola habang pinupulot ang isang mansanas mula sa fruit basket at pinupunasan ito ng panyo. Ang katapatan ay may gantimpala. Pero ang pagtataksil, may katapat din iyong kaparusahan. Sana'y naiintindihan mo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Yaya Nelia. Isang tingin na puno ng babala. Isang tingin na nagsasabing, alam ko. Subukan mo lang. Tumango lang si Yaya Nelia. Hindi magkandaw-gaga sa paglunok. Nakangiti ulit si Amapola. Mabuti naman kung ganoon. Sige, babalik na ako sa study. Pakidala na lang ako ng kape. Pagkaalis ni Amapola, napasandal si Yaya Nelia sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay parang gustong bumigay. Malinaw na ang mensahe. Naghihinala na si Amapola. Isang maling galaw lang niya at hindi lang trabaho niya ang mawawala. Bumalik siya sa silid ng kambal, ang puso niya ay puno ng takot. Ngunit, nang makita niya ang mga ito, ang takot para sa sarili ay napalitan ng isang mas malaking damdamin. Nakita niya si Diwa na nakatingin sa bintana, ang mga mata ay malungkot. Si Sinag naman, kahit medyo bumuti na, ay mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit na unan na binurda ni Liwayway para sa kanya. Yaya Nelia, mahinang tanong ni Diwa. Masama po bang tao si Nanay Wei? Ang tanong na iyon, ang sumira sa lahat ng pader ng takot sa puso ni Yaya Nelia. Tumingin siya sa dalawang bata, dalawang inosenteng kaluluwa na nalilito at nasasaktan. Lumuhod siya sa pagitan ng kanilang mga kama. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Hindi, marinyang sabi. Si Nanay Wei ninyo ang pinakamabuting tao na kilala ko. Pero ngayon, may malaki siyang problema. At may mga taong gustong maniwala ang lahat na masama siya. Sino po? Tanong ni Sinag.
Huminga ng malalim si Yaya Nelia. Oras na para sumugal. Hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga, kailangan niya ng tulong. At kayo lang ang makakatulong sa kanya. Nagkatinginan ng kambal, ang kanilang mga mata ay nag-aalangan ngunit may bahid ng pag-asa. Paano po, Yaya Nelia? May sakit po kami. Ang kailangan lang ni Nanay Wei ay ang katotohanan, sabi ni Yaya Nelia, hinigpitan ng hawak sa kanila. Sinag, yung sinabi mo kanina? Yung tungkol kay Tita Amapola at sa gamot. Kailangan mong sabihin yon sa ibang tao. Sa isang taong makikinig. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na delikado at halos imposible. Ngunit ito na lang ang natitira nilang baraha. Kinagabihan, habang ang buong Villa Silangan ay nahihimbing at si Lacan ay nakakulong sa kanyang opisina, abala sa paghihintay ng balita mula sa korte, isinagawa ni Yaya Nelia ang kanyang plano. Tumawag siya ulit kay Marites. Magkita tayo sa likod ng gate sa loob ng 10 minuto. Magdala ka ng sasakyan. Kahit ano. Walang tanong-tanong na sumang-ayon si Marites. Dahan-dahang ginising ni Yaya Nelia ang kambal. Binihisan niya sila ng makakapal na jacket sa ibabaw ng kanilang mga pajama. Sa bawat galaw, ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Yaya, natatakot po ako. Bulong ni Diwa. Huwag kang matakot anak, sabi ni Yaya Nelia. Niyakap ang dalawa. Ang mga matatapang na bata lang ang kayang iligtas ang mga anghel. Paika-ika silang lumabas ng silid, dumaan sa madidilim na pasilyo na parang mga anino. Bawat krik ng sahig ay isang dagundong. Bawat anino ay isang kalaban. Nakarating sila sa pinto sa likod ng kusina. Maingat niya itong binuksan. At sila'y lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Tinahak nila ang daan patungo sa likurang gate. Sa di kalayuan, nakita nila ang madilim na silweta ng isang lumang owner-type jeep. Si Marites. Nang buksan nila ang gate, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang hangin ng kalayaan o ng kapahamakan. Saan tayo pupunta, Yaya? Tanong ni Sinag, nanginginig sa ginawa at kaba. Sumakay sila sa jeep. Tumingin si Yaya Nelia sa kanyang mga alaga, pagkatapos ay kay Marites. Sa kanyang mga mata mayroong takot, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Sa korte, sabi niya, dadalhin natin sa kanila ang katotohanan. Ang bawat minuto sa loob ng korte ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang buong buhay. Para kay Liwayway, ang oras ay hindi nan gumagalaw. Ito ay isang mabigat na kumot na dahan-dahang tumatakip sa kanya, pinapatay ang lahat ng liwanag. Tapos na ang paglalahad ng mga ebidensya ng prosecution. Ang mga kasinungalingan ay naisulat na sa opisyal na talaan ng korte. Ngayon, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Miss Di Makulangan. Nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Isang boses na sanay ng maghatid ng mga hatol na babago sa buhay ng mga tao. Mayroon ka bang nais sabihin para sa iyong sarili bago ko ibaba ang aking desisyon? Ito na. Ang kanyang huling pagkakataon. Dahan-dahang tumayo si Liwayway. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga matang mapanghusga, ang mga mukhang walang pakialam. At nakita niya si Lacan. Sa pagkakataong ito, nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay isang komplikadong halo ng galit, sakit at pagkalito. Ngunit wala na itong halaga. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Hindi na niya susubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano pa ang silbi?
Ang mga ebidensya ay nakalatag na. Ang kanilang mga isip ay sarado na. Sa halip, nagsalita siya mula sa isang lugar na hindi kayang abutin ng anumang kasinungalingan. Ang kanyang puso. Mahal na hukom. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng silid. Hindi ko na po ipipilit ang sarili ko. Hindi ko na po sasabihin na wala akong kasalanan. Dahil alam kong hindi na po ninyo ako paniniwalaan. Isang mumunting bulungan ang dumaan sa mga manonood. Isang pagsuko. Ang gusto ko lang pong sabihin, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ay tungkol kina Sinag at Diwa. Sa pagbanggit ng mga pangalan, nakita niyang nanigas ang panga ni Lakan. Sa loob po ng 2 taon, sila po ang naging buhay ko. Sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay puno ng damdamin. Nakita ko po ang kanilang unang pagngiti ng matagal. Narinig ko po ang kanilang unang malinaw na salita. Alam ko po na si Sinag, kahit siya ang kuya, ay takot sa dilim. At si Diwa, kahit siya ang bunso ay hindi natutulog hanggat hindi niya nahahawakan ang kamay ng kuya niya. Alam ko po na ang paborito nilang pagkain ay yung sopas na may maliliit na star-shaped na pasta. At ang paborito nilang kwento ay tungkol sa isang munting ibon na natutong lumipad. Habang nagsasalita siya, ang korte ay hindi na isang korte. Ito ay naging isang silid tulugan sa Villa Silangan. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang ilog. Mga alaala ng tawanan, ng kantahan, ng mga yakap sa hating gabi. Ang pagmamahal ko po sa kanila. Iyon po ang pinakatotoong bagay sa buhay ko. Hindi ko po kailanman magagawa ang isang bagay na makakasakit sa kanila. Kahit na ano pa po ang sabihin ng mga papel at sa mga video na yan. Tumingin siya ng diretso kay Lakan at sa pagkakataong ito, hindi na galit ang nakita niya, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang salamin na nabibiyak. Hindi ko po hinihiling ang awa ninyo. Pagtatapos ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag na. Ang tanging hiling ko lang po. Sana alagaan ninyo sila. Sana may kumanta pa rin sa kanila ng kanta ng mga ibon. Pagkatapos noon, naupo siya. Wala na siyang lakas. Naibigay na niya ang lahat. Ang katawan niya ay parang isang basyong sisidlan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa korte. Kahit ang matalas na si Attorney Sandoval ay tila natigilan. Ang mga salita ni Liwayway na walang bahid ng legal na terminolohiya o pagtatanggol ay tila mas tumago sa puso ng ilan sa mga naroroon kaysa sa lahat ng ebidensyang iniharap. Si Lakan ay napayuko. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Ang imahe ng kanyang mga anak na naghahanap ng kalinga. Ang imahe ng isang babaeng buong pusong nagmamahal sa kanila. Ang dalawang imaheng iyon ay naglalaban sa loob ng kanyang isipan. Sinisira ang pader ng galit na kanyang itinayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang hukom ay umubo para makuha muli ang atensyon ng lahat. Kinuha niya ang kanyang salamin at isinuot ito. Binasa niya ang ilang papel sa kanyang harapan. Ang bawat kaluskos ng papel ay isang hakbang palapit sa kapahamakan. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Liwayway ang isang ngiti. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay ng ngiti sa mga labi ni Amapola de Vera na nakaupo sa likuran ni Lakan. Sa sandaling iyon, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Kahit hindi niya pa alam ang buong katotohanan, si Amapola ang nasa likod ng lahat. Ngunit wala na siyang magagawa. Inabot ng hukom ang kanyang gavel, ang maliit na martilyong gawa sa kahoy na siyang magiging huling tunog na maririnig niya bilang isang malayang tao. Itinaas niya ito. Para kay Liwayway, ang lahat ay bumagal. Ang pagtaas ng martilyo,
ang pagbuka ng bibig ng hukom, ang paghinga ng mga tao sa paligid. Ito na ang katapusan. Tinanggap na niya. Batay sa mga ebidensyang inilatag sa korteng ito, nagsimulang magsalita ang hukom, ang kanyang boses ay formal at pinal. Ang hatol sa akusado, bang. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito galing sa martilyo ng hukom. Galing ito sa malaking pinto sa likuran ng courtroom. Bigla, bumukas ito ng malakas. Ang lahat ng atensyon ay napabaling doon. At sa liwanag na nagmumula sa pasilyo, lumitaw ang tatlong figura. Isang matandang babaeng hingal na hingal. At dalawang maliliit na bata na nakapajama at makakapal na jacket. Ang kanilang mga mukha ay maputla at puno ng takot. Ngunit ang kanilang mga mata ay naghahanap ng iisang tao. Nanay Wei. Ang sigaw na iyon. Isang sigaw na sabay na bibinitawan ni Sinag at Diwa ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na mundo ni Liwayway. Parang isang bombang sumabog ang sigaw ng kambal sa loob ng tahimik at taimtim na korte. Nanay Wei. Para kay Liwayway, ang dalawang salitang iyon ay sabay na naging langit at impyerno. Langit dahil sa musika ng mga boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Impyerno dahil sa itsura ng dalawang bata, maputla, nangangatal sa ilalim ng kanilang makakapal na jacket at halatang-halatang may sakit. Napatayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig na itinatakip sa kanyang bibig. Ang lahat ng lakas na nawala sa kanya kanina ay biglang bumalik. Ngunit napalitan ito ng matinding pag-aalala. Anong ginagawa nila rito? May sakit sila. Bawal sila sa lamig. Ang buong courtroom ay nagkagulo. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang hukom ay paulit-ulit na pumupukpok ng kanyang martilyo. Order! Order in the court! Ngunit walang sino man ang nakarinig sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay nasa pintuan. Mula sa pagkakaupo, tumayo si Lacan Montemayor na parang isang leong na sugatan. Ngunit ang unang emosyon sa kanyang mukha ay hindi galit, kundi purong takot. Sinag, Diwa, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo palapit sa mga anak. Ang kanyang malamig na postura ay nawala na parang bula. Hinawakan niya ang kanilang mga balikat, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanilang mga mukha. Anong ginagawa niyo rito? Sinong nagdala sa inyo dito? Nelia, anong kabaliwan ito? Hinarap niya si Yaya Nelia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. You will pay for this. Inilagay mo sa panganib ang buhay ng mga anak ko. Ngunit hindi natinag si Yaya Nelia. Kahit nanginginig sa takot, tumayo siya sa likuran ng mga bata na parang isang inahing manok na prinoprotektahan ang kanyang mga sisiyo. Objection, Your Honor. Malakas na sigaw ni Attorney Sandoval, sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. This is a mockery of the court. Hindi dapat payagan ang ganitong klaseng sirko. This is a desperate attempt from the accused to create sympathy. Tumingin ang hukom mula sa nagkakagulong mga tao patungo sa dalawang bata. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata, ngunit nakita rin niya ang isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Huwag niyo pong saktan si Nanay Wei. Ang sigaw ay galing kay Diwa. Malit ang kanyang boses, ngunit sa katahimikan na biglang namayani, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Humakbang siya palayo sa kanyang ama at humarap sa buong korte. Wala po siyang kasalanan. Ang mga salitang iyon na binitawan ng isang 5 taong gulang na bata ay may bigat
na hindi kayang tumbasan ng lahat ng ebidensya sa mundo. Tumagos ito sa puso ng bawat taong naroroon. Si Liwayway ay napahagulgol na, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pagmamahal. Ang makita, ang mga batang pinoprotektahan siya, kahit na sila ang dapat na pinoprotektahan, ay isang sakit na matamis. Tumingin si Lakan sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Liwayway, na umiiyak sa kanyang kinatatayuan. Sa unang pagkakataon, isang malaking lamat ang lumitaw sa pader ng kanyang katiyakan. Ang sinseridad sa boses ni Diwa ay hindi maikakaila. Sa likuran ni Lakan, nakatayo si Amapola de Vera. Ang dating dadangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi ay ganap nang nawala. Napalitan ito ng isang maskara ng pagkagulat at hindi maitagong panik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang bata na parabang nakakita siya ng multo. Order, muling sabi ng hukom, ngunit ngayon ay mas kalmado na ang kanyang boses. Tumingin siya kay At Jandoval. Counsel, I am aware of the procedures but I am also aware that this is a very unique situation. Tumingin siya sa dalawang bata. What is it you want to say, children? Your Honor, they are minors. They are sick. Protesta pa rin ni Atty. Sandoval. And they are also the alleged victims in this crime. Sagot ng hukom. Pinal. Let them approach. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Sa hudyat ng hukom, hindi na pinansin ng kambal ang kanilang ama. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao. Dahan-dahan silang naglakad. Mahina ang mga hakbang. Patungo sa kinaroroonan ni Liwayway. Bawat hakbang nila ay isang dagok sa dibdib ni Lakan. Bawat hakbang ay isang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa harap ni Liwayway, hindi alam ng dalaga kung ano ang gagawin. Gusto niya silang yakapin, ngunit natatakot siyang hawakan sila. Hinawakan ni Diwa ang kanyang kamay. Nanay Wei, wag po kayong umiyak. Ngunit si Sinag, ang mas tahimik sa dalawa, ang gumawa ng isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Hindi siya tumingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata, na medyo nanlalabo pa dahil sa lagnat, ay dumaan kay Liwayway at tumuon sa isang direksyon sa likuran nito. Sa hanay ng mga upuan ng prosekusyon, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang maliit na daliri ay tumuro. Ang lahat ng mata ay sumunod sa direksyon na iyon. Melewati si Lakan, hanggang sa tumama ito sa isang figura na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Tumingin ang lahat kay Atty. Amapola de Vera. Binuksan ni Sinag ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit sa matinding katahimikan, ito ay malinaw na narinig ng lahat. Siya po, sabi ng bata. Nakita ko po siya. Ang maliit na daliri ni Sinag ay nanatiling nakaturo, hindi gumagalaw. Na parang isang kompas na natagpuan na ang kanyang tunay na hilaga. At ang hilagang iyon ay si Amapola de Vera. Kung ang katahimikan kanina ay nakakabingi, ang katahimikan ngayon ay nakakasakal. Ang lahat ng hangin sa loob ng korte ay tila ninakaw. Ang bawat tao, mula sa hukom hanggang sa pinakaordinaryong manonood, ay nakatitig kay Amapola, na ngayon ay sentro ng isang atensyon na halatang hindi niya ginusto. Anong kalokohan ito? Si Amapola ang unang bumasag sa katahimikan. Tumawa siya, ngunit ang tawa ay walang saya. Ito ay tunog ng isang babasaging bagay na malapit ng mabasag. Your Honor, this is absurd. Ang bata ay may lagnat. He's delirious. Pinagsasamantalahan nila ang isang batang may sakit para gumawa ng kwento. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lakan, tell them. Sabihin mo sa kanila na imposible ang sinasabi ng anak mo.
Ngunit silakan ay hindi kumibo. Nakatayo lang siya roon, na parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa kanyang anak patungo sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang pader ng kanyang katiyakan ay hindi na lang nabibiyak. Ito ay gumuho na at sa ilalim ng mga guho, isang terrible na pagdududa ang nagsisimulang gumapang. Tago ni Tita Amapola sa bag, yung makintab. Ang mga salita ni Sinag na ibinalita sa kanya ni Yaya Nelia sa telepono kanina, habang siya ay papunta sa korte, ay umalingaungaw sa kanyang isipan. Ngayon ay may kasamang nakapangingilabot na imahe. Anak, dahan-dahang lumuhod ang hukom mula sa kanyang mataas na pwesto para maging kapantay ng mga bata. Ang kanyang boses, na dating formal at matigas, ay naging malumanay. Snag, ano ang nakita mo? Huwag kang matakot, sabihin mo lang ang totoo. Huminga ng malalim si Sinag, humugot ng lakas mula sa pagkakahawak ng kamay ni Diwa. Tumingin siya sa hukom. Naglalaro po kami ni Kuya Diwa ng taguan. Nagsimula siya, ang boses ay mahina ngunit tuloy-tuloy. Nagtago po ako sa loob ng cabinet sa may hallway, yung malapit po sa gamot room. Medyo bukas po yung pinto ng cabinet. Habang nagsasalita si Sinag, ang bawat salita niya ay nagpipinta ng isang larawan sa isipan ng lahat. Nakita ko po si Tita Amapola. Pumasok po siya sa gamot room. Akala ko po kukuha lang siya ng gamot. Pero iba po yung ginawa niya. Huminto siya sandali, na parang inaalala ang bawat detalye. Kinuha niya po yung gamot namin na makintab. Yung sabi po ni Nanay Wei, magic medicine daw po. Tapos po, nilagay niya sa bag niya. At ano pa ang nakita mo? Tanong ng hukom. May kinuha po siyang isa pang bote sa bag niya. Kamukha po nung sa amin. Pero wala na pong laman. Yun po yung nilagay niya sa basurahan sa loob. Tapos po umalis na siya na parang nagmamadali. Pagkatapos ng huling salita ni Sinag, isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa korte. Ang kwento ng bata ay simple, diretso, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay isang katotohanan na binitawan mula sa bibig ng isang inosente. At ang bawat detalye ay perpektong tumutugma sa mga pangyayari. Ang nawawalang vial, ang pagmamanipula sa ebidensya. Kasinungalingan, sigaw ni Amapola. Ang kanyang boses ay mataas na at puno ng gulat. Ang kanyang composure ay ganap nang nawala. That's a lie. Paano niya nalaman ang tungkol sa bigla siyang natigilan? Huli na. Ang kanyang pagkadulas, ang kanyang hindi natapos na tanong. Paano niya nalaman ang tungkol sa pangalawang bote? Ang tanong na iyon ay isang pag-amin. Isang pag-amin na tanging ang taong gumawa ng krimen ang makakaalam. Si Lacan, na kanina pa nakikinig, ay tila nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang malamig at nakamamatay na pagkakaunawa. Tumingin siya kay Amapola. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang kaibigan o kliyente. Ito ay tingin ng isang taong nakatingin sa isang halimaw. Amapola, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon sa isang nakakatakot na paraan. Bakit? Sa tanong na iyon, gumuho ang lahat para kay Amapola. Nakita niya sa mga mata ni Lacan na tapos na ang laro. Ang kanyang mga plano, ang kanyang paghihiganti, ang lahat ay naglaho na parang bula. Dahil sa'yo. Bigla niyang isinigaw, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit
na matagal ng kinimkim. Iwan mo ako. Ginamit mo ako pagkatapos mamatay ni Clara. At nang hindi mo na ako kailangan, itinapon mo na lang ako na parang basura. At sino ang ipinalit mo? Isang hamak na yaya. Ang babaeng yan na nakuha ang pagmamahal ng mga anak mo na dapat ay para sa akin. Ang kanyang pag-amin na puno ng hinanakit ay nagbunyag ng isang motibong mas malalim at mas masama kaysa sa pera. Ito ay paghihiganti. Si Lacan ay napaurong na para bang sinampal. Ang mga salita ni Amapola ay naglantad hindi lang ng kanyang kasamaan ko, kundi pati na rin ng sariling pagkakamali at pagkabulag ni Lacan. Your Honor, sabi ni Lacan, hindi inaalis ang tingin kay Amapola. Tumingin siya sa kanyang personal security team na nakatayo sa gilid. I-secure ninyo ang lahat ng CCTV footage sa aking bahay, lalo na sa hallway na iyon. At kunin ninyo ang lahat ng gamit ni Miss De Vera. Now, bago pa man makagalaw si Amapola, napaligiran na siya ng mga guwardya. The court is now in recess. Malakas na anunsyo ng hukom. The accused, Miss Liwayway de Maculangan, is hereby acquitted of all charges. Miss De Vera, you are under arrest for questioning. Ang mga salitang acquitted of all charges ay umaling-aungaw sa pandinig ni Liwayway. Malaya na siya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi pa rin makapaniwala. Ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga linggo, ang sakit, ang takot, ang kahihiyan, ay biglang bumuhos sa kanya. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang huling nakita niya, bago siya lamunin ng dilim, ay ang mga mukha ni Sinag at Diwa na puno ng pag-aalala. At ang mga bisig ni Lacan Montemayor na sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa sahig. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng korte at ang lamig ng selda ay napalitan ng pamilyar na tunog ng mga tricycle at ng halakhak ng mga batang naglalaro sa labas dito sa Baryo Pag-asa, sa maliit nilang bahay na amoy lupa. At bagong saing na kanin, unti-unting hinilom ni Liwayway ang kanyang sarili. Ang kaso laban kay Amapola de Vera ay naging isang malaking iskandalo, laman ng bawat balita. Ngunit pinili ni Liwayway na talikuran ang lahat ng iyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay napawalang sala siya, at ang pangalan ng kanyang pamilya ay muling nalinis. Araw-araw, sinusubukan niyang ibalik ang dati niyang buhay. Naglalaba, nagluluto para sa kanyang ina, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay na ngayon ay puno ng paghingi ng paumanhin. Ngunit may kulang. Sa bawat pagkakataon na makakarinig siya ng tawa ng bata, sa bawat pagkakataon na may tatawag ng nanay, isang kirot ang gumuguhit sa kanyang puso. Isang pangungulila para kina Sinag at Diwa. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang maliit na bakuran, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang sasakyan na halatang hindi nababagay sa makipot at maalikabok na kalsada ng baryo. Ang lahat ng naglalarong bata ay natigilan. Ang mga tsismosa ay nagsilabasan sa kanilang mga bintana. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula roon, bumaba ang isang figura na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liwayway. Si Lacan Montemayor. Ngunit hindi siya nag-iisa. Bago pa man makagalaw si Liwayway, dalawang maliliit na figura ang mabilis na tumakbo palabas ng sasakyan. Nanay Wei! Ang sabay na sigaw ni Sinag at Diwa ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Binitawan niya ang walis at lumuhod, tamang-tama para salubungin ang dalawang maliliit na katawan
na bumangga sa kanya. Niyakap niya sila ng mahigpit, nilanghap ang pamilyar na amoy ng mga ito. Umiyak siya, hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa purong kaligayahan. "Namiss ka po namin, Nanay Wei," sabi ni Diwa. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang leeg. "Bakit po ang tagal niyong nawala?" Tanong naman ni Sinag. Mahigpit ang kapit sa kanyang braso na para bang takot na baka mawala siyang muli. "Nandito na ako, mga anak," bulong ni Liwayway habang paulit-ulit na hinahalikan ang kanilang mga ulo. "Nandito na si Nanay." Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Lakan na nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood sila. Wala na ang arogante at malamig na bilyonaryo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaki lamang, nakasuot ng simpleng polo shirt. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na bigat ng buong mundo. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang paghuhusga. Ang tanging nandoon ay isang malalim, nakakabinging pagsisisi. Dahan-dahan itong lumapit. Ang kambal ay lalong humigpit ng kapit kay Liwayway na para bang pinoprotektahan siya. "Liwayway," sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay bahagyang paos. "Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap?" Tumango si Liwayway. Dinala niya ang mga bata sa loob ng bahay kung saan sila ay masayang sinalubong ng kanyang ina. Pagkatapos, lumabas siyang muli at umupo sa isang maliit na upuang yantok sa kanilang munting balkonahe. Sumunod si Lakan, ngunit hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan na parang isang estudyanteng naghihintay ng kanyang sentensya. "Hindi ko alam kung saan magsisimula," sabi nito. Ang mga mata ay nakatingin sa sahig. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingin ito sa kanya at nakita ni Liwayway ang sakit sa mga mata nito. "Naging bulag ako, Wei. Naging bulag ako dahil sa takot. Dahil sa sakit ng nakaraan. Hinayaan kong ang mga multo ng dati kong pagkakamali ang magdikta sa akin. At dahil doon, nasaktan ko ang taong pinakamabuting dumating sa buhay ng mga anak ko. Nasaktan kita." Huminga ito ng malalim. "Patawarin mo ako. Hindi lang para sa pag-akusa ko sa'yo. Patawarin mo ako sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo. Sa bawat gabing hindi ka nakatulog sa takot. Sa kahihiyang idinulot ko sa'yo at sa pamilya mo. Patawad, Liwayway." Ang bawat salita ay sinsero. Ang bawat salita ay mabigat. Nakita ni Liwayway ang isang haring nagtanggal ng kanyang korona, isang bilyonaryong nagpakumbaba. Hindi siya sumagot kaagad. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong baryo. "Tinanggap ko na po ang lahat, Sir Lakan," mahina niyang sabi. "Ang mahalaga po ay nalaman ang katotohanan. Huwag mo na akong tawaging Sir," pakiusap ni Lakan. "At hindi sapat na nalaman lang ang katotohanan. May kulang pa rin sa Villa Silangan. May kulang sa buhay namin." Lumapit ito ng isang hakbang. "Wei, bumalik ka na sa amin." Natigilan si Liwayway. Hindi bilang isang yaya. Mabilis na dagdag ni Lakan. Hindi bilang isang empleyado. Bumalik ka. Bilang ikaw. Bilang liwanag ng mga anak ko. Bilang parte ng pamilya namin. Ang alok ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang alok na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Tumingin siya sa loob ng bahay at nakita ang kambal na masayang nakikipaglaro sa kanyang ina. Isang perpektong larawan. Isang pamilya. Ngunit ang mga sugat, kahit naghilom na, ay nag-iwan ng peklat. Tumingin siyang muli kay Lakan. Isang matamis ngunit may bahid ng pag-aalinlangang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi rin siya sumagot ng hindi.
Ngunit sa mga mata ni Lacan, sapat na ang hindi niya pagtanggi. Nakita niya ang isang maliit na siwang ng pag-asa. At para sa kanya, iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman niya sa mundo. Maghihintay ako, Wei, sabi nito. Ang boses ay puno ng isang bagong determination. Isang determination na hindi na galing sa galit, kundi sa pag-asa. Kahit gaano katagal. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa pagitan ng 4 na taong nakatayo sa munting bakuran na iyon. Isang amang natutong magtiwala, isang babaeng natutong maging matatag, at 2 batang naging tulay ng kanilang mga puso. Isang bagong liwayway, isang bagong binmin, ang nagsisimula pa lamang sumikat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang pag-ibig at katotohanan, gaano man kaliit, ay kayang magpabagsak ng pinakamatataas na pader ng kasinungalingan at takot. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento nina Liwayway at Lacan ay simple lamang. Ang tunay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, ay isang liwanag. Sa mundong madalas ay nababalot ng dilim, ng pagdududa, at sakit ng nakaraan. Ang liwanag na ito ang may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat at magturo sa atin kung paano muling magtiwala, magpatawad, at umibig ng buong puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Naway napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Liwayway? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig, PH.